we have buoyancy. So it is also known as the buoyant force. So it is the force exerted on object that is fully or partly immersed in a fluid. Ano po pag sinabi natin buoyant force? Example, meron tayong bola. Ano, kapag nilagay natin sa tubig, hindi na sabihin natin basketball or sabihin natin volleyball, mas magaan. Ano po, kapag nilagay natin sa tubig, hindi po siya agad lumulubog. Ano, ay kasi ma'am, magaan. Paano po kapag salbabida? Okay, salbabida. And then, meron po diyang tumayong babae or humigang babae. Diba? Sa salbabida, kahit magaan siya, pero kaya pa rin niyang hindi pa rin siya lumulubog. Ano po? Sabihin natin, itulak natin yung tubig pababa. Di ba parang may puwersa na nag-o-oppose sa atin? Try nga natin ibaba or yun nga, ibaba yung salbabida, di ba mahirap? Parang merong tumutulak pataas. Ito yung tinatawag na buoyant force. Okay? The symbol for the magnitude of buoyancy is B or FB. As a vector, it must be stated with both magnitude and direction. So buoyancy acts upward for the kind of situations encountered in everyday experience. As with other forces, the SI unit of buoyancy is Newton. Okay? Example yan, yung bola, pinupush natin pababa. Ano po, si ating ball, meron po siyang weight talaga. Ano? Meron siyang gravitational force, meron siyang weight. And then, meron po tayong buoyant. So, tapos, meron po tayong buoyant force. So, yun po yung nag-o-oppose na force kung bakit hindi po natin natulak pababa dire-diretso. Ano po, yung ating ball. Pero, kung mag-exert po tayo ng force para maibaba po siya, so, may extra force po tayo dyan. Okay? So, kung dito sa ating free body diagram, so, maglalagay pa tayo ng force po dito. Kung pinupush natin, ano po, yung bola. So the buoyant force on a beach ball that replaces this parcel of water is exactly the same as the buoyant force on the parcel. So sabihin natin, meron tayong bangka. Ano po? Meron tayong boat. Sabihin natin, yung boat natin is, di ba, lumulutang naman talaga yung boat. Pero bakit yung mga barko na kunwari meron silang laman ng mga metals? Ano po, siyempre mabigat yun. Madami silang dala-dala. Bakit po, kahit sobrang bigat na po nila, is hindi naman po lumulubog? Kasi, kunwari, meron tayong basketball or volleyball, tapos ang isa is bowling ball. Di ba si bowling ball, kahit sabihin natin, ito si, hindi ko alam kung itsura nung ng volleyball. And then, sabihin natin, meron tayong yung magkasing laki lang na bowling ball. Sabihin natin magkasing laki lang. Ano po? Si bowling ball, automatic, lulubog yan. Si basketball or si volleyball, siya ay magfo-float. Ano po? Bakit po bakit po yung barko na may dalang tuloy-tulinadang mga metals o anong gano'n man yung kabigat is, bakit po sila is lumulutang pa rin? Ano? So, mapapansin nyo kasi, dito kay volleyball, hollow po yung loob niyan. Ano? Wala po yung laman sa loob. Samantala, dito kay bowling ball, siya ay pure. Ano po? So, mabigat po talaga siya.
So, hindi po porket density lang. So, sabihin natin kapag density, mas magaan or mas nag-float siya kapag denser. Si density kasi natin, meron pa rin po yang, meron pa rin factor po si mass, tama naman, eh, magaan na bigat, all over by, depende rin po sa volume. Ano? Ano ba yung volume? Ano ba yung laman mismo ng ating ball? So, dito po, sa bar po, so, halo po yung laman, halo po yung laman ng ating barko mismo. Saka po, inapatong yung mabibigat. So, mamaya na yan. May picture dito eh. So, wala pala. So, another example. Another example natin, sabihin natin, meron pa rin kayong salbabida. Di ba ang salbabida, ang nasa loob nun is hangin lang. Kaya kahit kayo ipumatong doon sa salbabida, hindi kayo nalubog. Okay? So, yun po yung reason behind kung bakit po nagfo-float po yung ating mga material kahit malalaki po sila or mabibigat po sila. So, next, we have the Archimedes principle. The magnitude of the buoyant force on an object is equal to the weight of the fluid it displaces. So, ano ba yung fluid? Ano po, sabihin natin, meron tayong fluid dito. Meron tayong, ang buoyant force kasi, ang buoyant force kasi is kapag pinag-minus natin yung force dito and yung force dito sa taas. Okay, so F2 minus F1. Kaya mapapansin ninyo, kaya ang ginagamit natin for pressure, ano po, change in height. So sabi dito, ang buoyant force natin is the magnitude of the wire on an object is equal to the weight of the fluid it displaces. So B is equals to rho G V displace. Okay po, ano ba yung displace? V displace. Ibig sabihin natin, sabihin natin ganyan. Okay. Sabihin natin, meron tayong water dito. Tapos, naglagay tayo ng object. Sabihin natin, naglagay tayo ng object, ng cube. Ano po? Ayan. Yan. Sabihin natin, naglagay tayo ng cube dyan. Siyempre, yung level ng water natin is tataas. Ano po, ang level ng water natin is tataas. Sabihin natin ito. Tumaas siya ng ganyan. Ibig sabihin, yung volume po ng ating object is equal sa volume na itinaas po ng water natin. Ito yung tinatawag natin volume displace. Okay? So, ano naman po itong raw? Raw ni ano? So, ito ay raw ni fluid. Okay po. So, density po yan ni fluid. So, yun po ang formula ni buoyant force.
So next, so ang factors natin that affect buoyancy are the density of the fluid, the volume of the fluid, and then the acceleration. So yung nasa formula din natin. Ano? Excuse me. So it is not affected by the mass and also the density of the immersed object. So ibig sabihin lang po niyan is hindi po siya nakadepende sa object. Nakadepende po siya sa fluid, sa density po ng fluid. So objects immersed in a fluid have an apparent weight that is so reduced by the buoyant force less than their actual weight, so directly proportional to the relative density. So para mas maintindihan po ito, so ayan. Kapag nagfo-float po siya, so ibig sabihin po, mas mataas po ang ating buoyant force compare kay gravitational force. Okay, paano kapag slightly submerged, ano po, or partially immersed? Still, mas mataas pa rin po ang buoyant force compare po kay gravitational force kasi hindi po niya totally mailubog. By gravitational force itself. So, hindi po sapat yung weight ng wood um, para totally mag-submerge po siya. And then next is buoyant force natin kapag weight of iron. Okay? So, weight of iron natin, so kapag, syempre, mas mabigat po ito compare po dun sa iba, so mas mataas po ang ating gravitational force compare kay buoyant force, kaya po siya ay nagsisink. Next. So, ang sabi dito, a 70 kilograms statue lies at the bottom of the sea. Its volume is 3 times 10 raised to 4 centimeter cube. How much force is needed to lift? So, anong sinahanap dito? How much force is needed to lift? Ibig sabihin, ang hinahanap natin is si buoyant force. Ang formula ni buoyant force, rho GV, raw ni fluid, ay class ha, pag kayo naka-encounter ng ganito, so fluid po, hindi po ni object. Raw ni fluid, G times V. So FB is equals to, ano po ang ating raw ni fluid? So, kay C, so ibig sabihin water. So 1,000 kilogram per meter cube times 9.81 meters per second squared times the volume displaced. Ito, si 3 times 10 raised to 4 centimeter cube. Okay, ano po kayang answer natin? So, 294.3. 294.3
3. Ano pong unit? Ano pong unit natin? Ay, Newton. Next, we have the general flow equations. Sabi natin general flow equations, this is under fluid dynamics na. Okay? So, volume flow rate of a fluid is a measure of the volume of a fluid passing through a point per unit time. And then mass flow rate of a fluid is measure of the mass flow of a fluid passing through a point per unit time. So, ang volumetric flow rate, so Q, so sabi, pag sinabi kasi natin rate class, tatandaan natin, this is always per time. Ano yung rate? Sabi natin, ano ang rate ng distance? Ibig sabihin, meters per second. Ano yung rate ng velocity? Pag ibig sabihin ng rate ng velocity, ibig sabihin nun ay acceleration. So dito, volume flow rate. So, volume, ang unit dito is meter cube volume all over by time. Next, and then kapag kay mass flow rate, naman is mass mismo. Ano mass? Then rate, mass flow. So, M, so sa iba is may ganyan pa yan, M, kilograms per seconds. So, ang Q natin is equals to A times V. Bakit? Ang area natin, meters squared, and then ang velocity is meters per second. So, magiging meter cube per second. So, ang mass flow rate, density times Q. Anong density? Kilogram per meter cube times meter cube per second. So, kilogram per seconds. Naintindihan po? So, kung gising pa kayo, so paki-thumbs up nga po ulit. Ayan. So, yun, praise God. At may mga nakikinig pa naman. So, plus ito kasi ay buong fluids na. Ano? Tapos next week, heat na. Ibig sabihin, talagang nahahabol natin yung nasa syllabus. Okay? So, sagutan natin to. The flow of water through cast iron pipe is 10,000 GPM. Ano ibig sabihin ng GPM? So, GPM is gallons per minute. So, ang ating, di ba pag gallon siya ay volume. Ang flow of water daw natin is 10,000 GPM. 10,000 gallons per minute. So, this is volumetric flow rate. And then, ang sabi, the pipe daw is 18 inches in diameter. Ang diameter daw natin is 18 inches. So, what is the velocity? Ang formula, Q is equals to AV.
Okay po, Q is equals to AV, ang ating area, pi d squared all over by 4. Since naka-inch po siya, so gawin natin tong meters. And then itong si gallons, convert po natin kay meters, meter cube per seconds. So, gallons, ano po ang ating conversion kay gallons to liter? So, pakitandaan ha, 3.78, kung hindi ako nagkakamali. 3.78 calculator. O, anong ating conversion? Gallons to liters. So, ang 1 liter or ang 1 meter cube is equals to 1,000 liters. So, 1 minute, 60 seconds. So, ano pong ating conversion? 1 gallon, 3.78, 5. Okay, 5 daw. Okay, paki-compute. And then, itong si inches, convert natin kay meters. 1 inch, 2.54 times 10 raised to negative 2 liters. Paki-compute po ng ating diameter and also the volumetric flow rate. Paki-type na lang po sa chat box. So 0.6208 63. 6308 meter cube per second, and then this one is 0.4572. 0.457. So, para makuha si velocity, Q, A, V. Divide both side by A. V is equals to Q all over by A. V is equals to Q, 0.6308 meter cube per second all over by pi d squared all over by 4, pi over 4 times d squared, 0.4572 meter squared. Ano pong answer natin?
3.8423 meters per second. 3.8423 meters per seconds. Okay, naiintindihan po? So, nasagutan din ba ng iba? So, paki-heart track nga kung nasagutan ng iba. So, iilan pa lang yung nakikita ko nag-heart track. Okay, kung nasagutan, so proceed tayo. Next, we have the conservation of mass. So, conservation of mass, it states that all mass flow rates into a control volume are equal to all mass flow rate out of the control volume. Pag sinabi natin conservation of mass, what comes in, comes out. Kung anong pumasok na mass flow rate, what comes in na mass flow rate, and then yung mass flow rate sa labas. Equal po silang dalawa. Okay, sabihin natin, M1 equals to M2. So, sabihin natin, ano ba ang ating formula for mass flow rate? Ang mass flow rate natin is M is equals to rho times Q. Density times the volumetric flow rate. So, ang Q natin, alam natin na this is equals to AV. So, rho AV po ang ating formula. So, sabihin natin, rho 1 A1 V1 is equals to rho 2 A2 V2. Minsan naman, sabihin natin ganyan. Ano po? Ano ba yan? Sabihin natin ganyan. Ano, mas malaki si A1 compare kay A2. Kapag ganyan po kasi class, minsan ang pumapasok na liquid is parehas lang. Sabi natin, pumasok is water, ang lalabas din is water. So, magiging formula is, pwede natin sabihin na rho 1 is equals to rho 2. So, magiging A1, V1 is equals to, so cancel lang natin, A2, V2 for the conservation of mass. So, ito yung tinatawag natin continuity equation. Rho 1, A1, V1 is equals to rho 2, A2, V2. Okay po. Sagutan natin to. Water flows through a pipe with a cross-sectional area of 10 centimeters squared at 3 meters per second. So, what is the flow rate of the speed in the pipe if the area is reduced to 5 centimeter squared? Okay? Sabihin natin, ang A1 natin is 10 centimeters squared. And then, ang V natin is 3 meters per second. So, ang area daw natin naging na-reduce siya to half, 5 centimeter squared. So, ano ang ating V2?
Ano pong sagot natin? Pakitype po sa chat box. Ang formula, A1 V1 is equals to A2 V2. Okay, so the answer is 6 meters per second. Madali lang po, ano? So let's try another one. So, water flows through a circular pipe with a radius of 4 centimeter at a speed of 5 meters per second. So, no? So, if the radius daw ng pipe is doubled, what is the new velocity of the water in the pipe? And then letter B, what is the volume flow rate in the pipe? And letter C, calculate the mass flow rate at both points. So, kunin natin, ano muna yung given pala? Meron daw tayong circular pipe na may radius na 4 centimeter. And then, may speed daw na 5 meters per second. So, if ang radius daw natin ay doubled, so kung radius daw ng speed radius daw natin is double, so sabihin natin 2 times 4 times 10 raised to negative 2 meters is 8 times 10 raised to negative 2 meters. Ano daw ang ating u velocity? Again, our formula, A1 V1 is equals to A2 V2. Ang A1 ko is pi R1 squared V1 and then pi R2 squared V2. Yan po, kasi circular. Circle. So, pi, so pwede natin cancel si pi. So, magiging R1 squared V1 R2 squared V2. Kunin natin si V2. Divide both side by R2 squared. So, V2 is equals to R1 squared 4 times 10 raised to negative 2 meter squared V1 5 meters per second all over by R2 squared 8 times 10 raised to negative 2 meters squared. Ano po ang answer natin? Zero point one. Wait lang ha. Ayun. So, 1.25 meters per second. Ano? 1.25 meters per second. Next, what is the volume flow rate of the pipe? Volume flow rate, so Q. Ano po? So, ang formula, Q is equals to A. So, kahit alin po ang gamitin po natin dyan, same po yung magiging answer. Kahit itong dalawa, or itong nakuha natin dito. Gamitin na lang natin yung, ano bang magandang gamitin? So, kahit alin.
Sige, ito na lang 4 times 10 raised to negative 2. Ano po? So, pi r squared v. Pi times 4 times 10 raised to negative 2 meter squared times v. 5 meters per second. Okay, ano po ang ating Q? So, our answer will be 0.0251 meter cube per second. Next, what is the mass flow rate? Ang mass flow rate natin, rho times Q. Anong rho natin? Sabi, ang fluid natin is water. So, 1,000 kilogram per meter cube times 0.0251 meter cube per seconds. So, cancel. Ano po magiging answer natin? So, ang answer daw natin is 25.1 kilograms per seconds. Yung iba ba nakakasunod pa? So, paki-thumbs up na kung nakakasunod pa yung iba. Sige. Since class yung sunod is medyo mas, hindi naman complicated, pero mahaba lang siya. Siguro hanggang dito na lang muna class. Hindi po sure baka hindi nyo na absorb yung ibang ibibigay kong information. Since 3 hours na rin tayo. Ano po? So, pahinga muna at medyo madami na rin. Actually, nakahabol naman din tayo dun sa, kaya nga tayo nag-wake up class. Nakahabol din naman tayo dun sa inyong kasabay na section. Ano po? So, medyo nahuli kayo ng